Dahil ang buhay Kristiyano, hindi ito normal. Amen? Above normal. Hindi ito normal. Above normal tayo. Dahil kung namumuhay tayo sa normal, natulad lang yun nandun tayo sa natural. Normal na buhay. Masaya. Lahat magagawa natin. Normal na buhay. Pero itong buhay Kristiyano is above normal. Amen? Dahil bakit? Pinangunawa tayo ng banal na Espiritu Santo. Nandiyan parati siya. Depende na lang sa inyo kung susundin mo hindi. So, ganun pa rin. Pinagkaloob ang Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat na nasa malayo sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoon Diyos. Nandiyan ba tayo sa pangako? Nandiyan sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoon. Tinatawag tayo ng Diyos, diba? Kaya nandito tayo. Nalalaman natin na ang Kristong pinatay pala ay tagapagligtas. Tayong nakatanggap ng pangako. Na sa kabila niya, ng pangako niya, na tayo makilala natin ang Diyos, ay ipagkakaloob din sa atin ng Espiritu Santo. Ang mga Kristiyano sa Roma, katulad ng iba, pang mga iglesia sa bagong tipan, ay tumanggap sa kaloob ng banal na Espiritu. Sila ay nabautismuhan sa banal na Espiritu, at sa ito po ay normal. Ito po ay normal lamang sapagkat hindi hinahayaan ng mga apostol na magbalik loob ang mga tao sa Diyos na hindi nila matanggap ang banal na Espiritu Santo. Dahil ang konkretong pangyayari talaga, ang New Testament, dahil lahat ng mga Kristiyano ay tumanggap ng banal na Espiritu. Amen? Pag hindi ka tumanggap ng banal na Espiritu, ay hindi ka Kristiyano na tayo. Kaya ina-assume ng mga apostol na lahat ng mga Kristiyano sa panahon nila ay natatanggap. Kaya nga, hinahabol nila, hinahanap nila, tulad yung sa Episo na ginawa ni Pablo. Tulad yung ginawa ni Felipe. Pinuntahan nila ni Pedro at sa kanila Juan. Hinahabol nila yung mga Kristiyano. Dahil sa kanila, normal yung pagkatapos ng tumanggap sa Panginoong Hesus, ay tatanggap ka ng banal na Espiritu. Totoo yun sa kanilang mga buhay. Kaya sinasabi nila. Kaya pagka nakita nila ng mga Kristiyano na hindi tumanggap ng banal na Espiritu, ay, kulang yun, hindi pwede yun. Kailangan nila ito. Kaya hinahabol na hinahanap nila. Anong sabi ni Pablo doon sa Episo, nang maggawin siya doon sa Episo? Nakita niya yung mga alagad. Sabi niya, tinanggap ba na ba ninyo ang banal na Espiritu? Ay, ano yun? Hindi nila alam, pero tunay sila ng mga alagad. Amen? Tunay sila ng mga alagad dahil hindi magtatanong si Pedro, ay si Apostol Pablo, ng tanong na yan kung hindi sa tunay na alagad. Although sabihin natin may defective yung ano nila, dahil pinautismuhan lang sila sa bautismo ni Juan, pero tunay pa rin sila na alagad. Dahil kung hindi sila tunay na alagad, hindi natanong sila ni Pablo. Hindi na sila i-entertain. Kaya yan, usap-usap sila, pinangaralan, hindi binautismuhan din sila sa tubig, sa pangalan ng Panginoong Hesus, and then tinanggap din nila ang banal na Espiritu.
So yun yung mga ginagawa ng mga apostol. Sa panahon nila, talagang hinahanap na sinusunod nila yung mga Kristiyano na hindi tumanggap dahil sa pagkakaalam nila, kulang. Hindi sakto yung kanilang natanggap, kulang pa sila. Ulitin ko, ang mga Kristiyano sa Roma, katulad ng iba pa mga iglesia sa bagong tipan, ay tumanggap sa kalooban ng Banal na Espiritu. Sila ay nabautismuhan sa Banal na Espiritu at ito po ay normal. Normal. Sa atin siguro ngayon, banyaga yan. Dahil marami ngayon lang package din na lang ninyo Diba? Pag tinanggap mo Panginoon, mating na yan, tanggap mo ang Banal na Espiritu. Kaya kung pangaralan mo sila sa Banal na Espiritu, ay, banyaga sa kanila yan. Hindi kami ayaw namin yan. Pero sa kanila, normal yun. Nang matapos tinanggap nila ang Panginoon Hesus, nagsisi sila, nagpabautismo sila sa tubig, automatic yung nabautismuhan din sila, napuspos din sila sa Banal na Espiritu Santo. At ito po ay normal lamang sapagkat hindi hinayaan ng mga apostol na magpalitog ang mga tao sa Diyos na hindi nila tanggap ang Banal na Espiritu Santo. Amen? Ang larawan. Gawin pala dyan. Ito yung tanong. Wala pala yung at least tanong lang yun. Ito yung tanong din. Maaari ba mag-born again ngunit hindi natanggap ang Banal na Espiritu? Maaari ba mag-born again ngunit hindi natanggap ang Banal na Espiritu? Amen. Kung bago natin yung nabautismuhan, di ba natin sila masabi ng buong kanina? Diba? Yung yung pagtanggap natin, pagkakilala natin sa Panginoon, gawa ng Banal na Espiritu yun. Totoo yun. Gawa ng Espiritu. Pero hindi ibig sabihin na binautismuhan ka na. Iba yun. Diba? Sinabi nila ni Paul na tunay sa kanila dahil matapos na yung proseso na yun, tinanggap din nila ang Banal na Espiritu Santo. Totoo yun sa kanila. Hindi, yun. Kaya yung tanong nito, maaari ba ang mag-born again ngunit hindi natanggap ang Banal na Espiritu Santo? Opo. Born again. Mapupunta ka sa langit. Sure, yun. Totoo yun. Basahin natin sa Gawa. Sa Gawa, yung may highlight na, pakibasa. Ngunit nang ipangaral ni Felipe ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos at tungkol kay Jesucristo, sumampalataya at nagpabautismo ang mga lalaki at babae. Pagdating doon, ipinanalangin ng dalawang apostol ng mga Samaritano upang sila'y tumanggap din ng Espiritu Santo, sapagkat hindi pa ito bumababa sa kanila. Sila'y nabautismo at panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Pagdating doon, ano sabi dito sa 15? Pagdating doon, ipinalangin ng dalawang apostol ang mga Samaritano upang sila'y tumanggap din. Ibig sabihin, kung ano yung tinanggap ng panahon ng Pentecost, ay ganun din. Ganun din. Walang pagkakaiba. Amen? Sapagkat hindi pa ito bumababa sa kanino man sa kanila, sila'y nabautismuhan pa lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus. Nang mangaral si Felipe ito, nangyari, pinangaral niya ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Panginoong Diyos, Panginoong Hesus.
At ang mga tao sa Samaria, sumampalataya, nagpabautismo, lalaki at babae. Ang tanong, sumampalataya ba sila? Nagpabautismo ba sila? Nagsisisi ba sila sa kanilang mga kasalanan? Tinanggap ba nila ang Panginoong Hesus? Parang hindi kayo agree. Hindi kayo mag-aamin. Tanda natin mga kapatid, yung silent, ibig sabihin nun, hindi nyo naintindihan. Ang pagsabi ng amin, ibig sabihin, agree kayo doon kung ano yung salita ng Diyos. Pag hindi kayo sumasabi ng amin, hindi kayo agree. Amen? Ulitin ko, sumampalataya ba sila? Amen. Nagpabautismo ba sila? Amen. Nagsisisi ba sila? Amen. Tinanggap ba nila ang Panginoong Jesucristo? Amen. Kung mamatay sila that time, mapunta ba sila sa langit? Amen. Tinanggap na ba nila ang banal na Espiritu Santo? Hindi pa. Ayun. Kaya nga, parang ganito lang yan eh. Malayo kasi yung Jerusalem. So, mayroong pumunta roon, balita sa mga apostol. Sabi doon, may revival doon sa Samaria. Ang daming tumanggap. Ang tanong ngayon ng mga apostol, tumanggap ba sila sa banal na Espiritu? Ano yun? Nagsalita ba sila ng ibang wika? Nag-prophesy ba sila? Wala. Kaya, humako sila dali-dali. Sino humako? Si Pedro at si Juan. Pinuntahan ka nila dahil hindi pwede na hindi nila matanggap ang banal na Espiritu. Kulang. Diba? Kulang. Kaya dali-dali silang pumunta roon. Pagdating doon, pinangaralan sila, usap-usap sila, di pagkatapos noon, nanalangin sila at tinanggap din ang Espiritu Santo. Amen? Ganun din sa atin. Tinanggap din at tatanggapin din natin ang banal na Espiritu Santo. Hallelujah. Basahin natin yung Gawa. 19 verse 1 and 2. Habang nasa Korinto si Habang nasa Korinto si Apolos, sinahak naman ni Pablo ang mga taong bulubundukin ng lalawigan hanggang sa siya'y makarating sa Efeso. Natagpuan niya roon ang ilang alagad at sila'y tinanong niya, "Tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo na kayo sumampalataya?" "Hindi po, hindi namin narinig ng Espiritu Santo pala," tugon niya. So yun yung sinabi ko kanina. Habang si Apostol Pablo ay papunta ng Efeso, nakita niya ito. Ito yung Efeso 1:3 na pinagsasanggalan ng mga taong hindi naniniwala. Kaya tanggapin ang banal na Espiritu Santo. Noon yun. Ngayon iba na. Yung sa kanila, yung paniniwala, noon yun. Dahil noon, may kailangan pang pagpatunayan ang Diyos. Pero ngayon, hindi na, bago na. Yung wala naman nakalagay sa Biblia na may experience yun yung banal na Espiritu. Amen? Mayroon ba na bago din bagay yung banal na kasulatan, yung wala namang na, pagdating namin ganitong pagka may Biblia na, expired na yung banal na Espiritu. Wala At sa kanila, pag tinanggap na, at package din. Yan, kasama.
na nandun sa New Testament kaysa pagkatanggap sa kanila. Saan ba yung shift? Di ba? Paano nangyari na may pagbabago? Na tinanggap nila yun, tunay na tinanggap ng mga apostol yun. At lahat ng mananampalataya at lahat ng Kristiyano sa panahon na yun. Kaya nga, sa ating mga karanasan, sa ating buhay bilang Kristiyano sa karanasan, hindi natin pwedeng ibangga ito doon sa kung ano yung experience ng mga alagad sa New Testament. Kundi, kung tunay tayong gusto tayong baguhin, susundan natin ang kanilang experience kung ano yung nakatanggap sa New Testament. Dahil kung yung experience natin ang ating, well, marami nga tayong mga talent eh. Marami nga tayong kumalawa-lawa. Minsan, sobrang na natin magagaling na kung ano yung mga talent natin. Pero tandaan natin, yung mga talent natin, hindi magagawa ang gawa ng Banal na Espiritu. Kaya kailangan pamunuan tayo ng Banal na Espiritu para yung mga talento natin magagamit natin para sa kapurihan ng Diyos. Kaya yun ang kanila eh. Nang makita na Pablo, sinasabi mong alagad ka. Sinasabi mong Kristiyano ka. Bakit hindi mo natanggap ng Banal na Espiritu Santo? Hindi namin po na may lupa. So, ignorance. Ignorante. Ibig sabihin, delikado din pala yung pagka-ignorante. Ignorante ka sa pag-iisip, ignorante ka sa emosyon, ignorante ka sa kung ano nangyayari. So, hindi maganda. May ano nga eh, sa batas natin yun, na ignorance of the law. Oo, hindi yun excuse para hindi ka makulong, para gano'n, di ba? Oo. So, yun. Kaya sinabi niya, usap-usap sila, na Pablo, pati yung mga nakita niya mga lagay, nang matapos sila mag-usap-usap, ay nanalangin sila. At tinanggap din nila ang Banal na Espiritu Santo. At pagkatapos ito, ng Spirit tax. Ay, yung Spirit tax. Diyan ako nahihirapan. Sabihin mo natin yun. Bakit nahihirapan tayo magsalita ng panawigan? Di araw-araw tayo magsasalita. Amen? Yung cellphone na eh. Ini-interpret yung Portuguese, Chinese, Malaysian, kung ano pang mga... Saan tayo nahihirapan? Dahil ang isip kasi natin, iniisip natin, ay pilit natin iniintindi kung ano yung lumalabas natin lumata. Hindrance yun. Pilit natin ayaw gawin dahil baka may makakita o hindi nila kung surrounding mo. Yun yung sa isip mo eh. Nahihiya ako. Kung magagalit ka, kung akong kaharap mo, takso. Diba? Oo, takso. Kung ikaw ay makikita ko sa'yo, takso. Dahil in-express mo yung kapit ng puso. So,
Yung mga nanay, da. Yung mga anak nila. Naintindihan ba ng mga nanay yan? Naintindihan. Ay, kailangan na kumain yan. Kuha natin mga kapatid. Bakit mahirapan tayo? Sabi pa nga dito sa unahan ng verse natin sa Roma 8:26, kahit na sa ating pagpanalangin dahil hindi tayo marunong manalangin, umuungol tayo. Naintindihan pa ng Diyos? Naintindihan. Hindi natin may sambit sa ating mga bunganga, pero naintindihan dahil nandyan ang Espiritu Santo na siya ang nagsasabi doon sa Panginoon. Kaya kahit man uungol lang yan, o isang silabo lang yan, o nagsasalita ka ng language, speaking tongues siya. Dahil huwag mong intindihin sa isip mo na ano yun. In first place, hindi tao ang kausap mo. Hindi ka nakapag-usap sa tao. Kaya sabi, paano yung sa Acts 2? Diba? Intindihan nila paano naman yung sa Acts chapter 8? Acts chapter 10? Sa Acts chapter 19? Hinayaan lang naman sila. Speaking tongues sila. Walang hinayaan sila. Yun nga ang accusation doon sa Corinto na nag-bring in the spirit sila. Nagbabago lang kayo. Hindi, walang i-interpret at hindi alam tuloy ng mga bagong mga dumadalo. Saan ba nanggaling yung kailangan pa natin intindihin kung ano yung sinasabi? Hindi naman tao ang kausap natin. Sino ang kausap natin? Ang Diyos. Hindi binabasa ng Diyos yung nilalabas ng ating bunganga. Anong binabasa ng Diyos? Ang puso natin. Kaya nababasa, kaya sinasabihan nga mga ipokrito kayo. Ang gagaling nyo, pero hindi naman totoo sa kanilang mga puso. Saan bumabasa ng Diyos? Puso. Kaya, kung maintindihan natin mga kapatid, nandiyan na tayo sa malapit na mapagpuntis na Kristus na yung Espiritu para makapabuhay tayo sa banal na Espiritu. Amen? Amen. Dahil dito, hindi lamang sila nakabalik sa Diyos sa pamamagitan ng pagsisisi at pagbabautismo, sila rin ay napagkaluban ng kakayahan at kapangyarihan mula sa Diyos na tahakin at ipagsaksi at isabuhay ang hindi karaniwang buhay Kristiyano. Hindi ito karaniwan. Amen? Sabi ko kanina, hindi ito normal. Hindi karaniwan. Sapagkat ito ay ginagabayan at pinamumunuan ang Banal na Espiritu. Kaya nga, maramdaman natin o maririnig natin kaya hindi tayo pumapasok doon sa karamihan ng pinapasokan ng tao. Hindi tayo pumunta doon sa mga lugar ng karamihan pinupuntahan ng mga tao. Hindi tayo umuupo doon sa mga upuan ng karamihan ng upuan ng mga tao. Hindi tayo pumupunta sa mga sikat na mga lugar ng karaniwan pinupuntahan dahil may narinig tayo natin. Dahil abang normal, hiniwalay tayo. Amen? Iba tayo. Dapat, hindi na sana mangyari yung Kristiyano, hindi Kristiyano, kaparihasan. Dapat hindi gano'n. Amen? Dahil dito ginagabayan na tayo.
naririnig na tayo. Mayroon na tayong parating nagsasabi, huwag kang pumunta, huwag mong gawin, huwag mong subukan. Mapapasama ka. Amen? Kaya, naisin natin mga kapatid, naisin natin, pag-pray natin sa ating mga sarili na kailangan natin ang banal na Espiritu Santo dahil kung wala, talagang north and south. Siya lamang. Kaya kung yung sinasabi, yung banal na Espiritu Santo ay Espiritu ng Diyos at Espiritu ng Panginoong Jesucristo. Kaya kung gather tayo, isa o dalawa man na magkausap-usap sa pangalan ng Panginoong Hesus, ay nariyan siya sa paligid natin. Pero hindi ibig sabihin na nandyan ang Panginoong Hesus. Bumaba, nagaling sa sayang ang Panginoong Hesus ngayon? Sa langit. Pero hindi ibig sabihin na bumaba ang Panginoong Hesus sa kaligtaan natin, nariyan siya. Ang ibig natin sabihin, nariyan ang banal na Espiritu Santo dahil pinangatawanan niya ang Ama at ang Panginoong Hesus. So, nawa ay naisin natin, sikapin natin, dahil wala talaga tayo magawa. Kahit anong gagawin pa natin sa mga sarili natin, kung mamuhay man lang tayo sa laman, sayang. Kaya naisin natin, gawin natin kung ano yung sinabi na kailangan natin mamuhay sa Espiritu Santo. So, hanggang dito lang muna yung araw natin. So, by next Sunday, matatapos na yun. Dahil may dalawa pa, pero medyo maisip. So, nawa, ang Diyos ay pagpalain tayo sa oras nito. Nawa, ang banal na Espiritu Santo ay pamunuan tayo simula ngayon hanggang sa pagdating niya. Amen?